Ay, nako, grabe. Pala, state of emergency. DJ Cans, thank you. Ang state of emergency, hindi po ito kontrolado ng Senado at ng Kongreso. Idideclare ng Pangulo. Lalo na meron tayong, ano yan, sinusuga na yan ng Korte Suprema noong panahon ni Gloria Arroyo. Kaya si Gloria Arroyo, tuwan-tuwa dyan, di ba? Parang lulusubin si Gloria Arroyo. Okay, state of emergency. Sapagkat nasa Constitution natin, pakita ko sa inyo before I let you go. Teka, yung provision ng Constitution natin. Okay. Eto. Para malinaw. Kasi, marami akong nakikita na sinasabi, mag-martial law na, para matigil na yung mga hindi. Mapapahiya pa ho si PBBM dyan eh. Kasi kapag hindi niya po katropa, yung mga kongresista at mambabatas, kinakailangan voting separately pa yung mga yan. Pero kinakailangan pareho silang pumabor. Pagka hindi, ibig sabihin, yung kanyang dineklarang martial law, mababaliwala. Pag hindi po sumang-ayon sa kanya ang mga mambabatas. Wait ha. Ba't napunta rito? Teka. Philippine Constitution. Ayan, Official Gazette. Alright, here we go. Okay, so sabi rito, anong article ito? Article 7 ito eh. Yan, Article 7, Executive Department. Okay, Section 18, ang sabi dyan ay ito. Tingnan nyo ha. Tricky ito kasi. Ayan. Sabi, the President shall be the Commander-in-Chief of all armed forces of the Philippines and whenever it becomes necessary, kahit kailan daw, basta kinailangan, he may call out such armed forces to prevent or suppress lawless violence. Kaya yung mga nagrarally para pababain ng Pangulo, yung mga manggugulo dyan, sige, gawin nyo tong lawless violence. And then face the armed forces. Alright, and then ano pang grounds? Invasion or rebellion. Wala tayong ganyan na invasion. Kung magkakaroon tayo ng rebellion, sige lang, gawin nyo. Nang matulad kayo kina Trillanes. No, siguraduhin nyo kasi kapag ginawa nyo, mapapanindigan nyo at magtatagumpay kayo. Tandaan ninyo, ang US naka-back up kay PBBM. Katulad kay Cory Aquino. 6 ata o 7 kudita inabot nun, kung daw nagkakamali. Pat hindi napabagsak. Kasi kakampi niya US. 'Di ba? Yung mga tora-tora dati, napaikot-ikot na sa Malacanang, tsaka doon sa kampo, ano nangyari? Di binanata ng mga jet fighter ng Amerika, yung mga buntot ng mga 7 tora-tora ata yun, doon nagkamali nun. 1987, merong dito sa kanya, 87, ikot-ikot dun sa taas, ano sabi rito? Again, and whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or suppress lawless violence. Gawin nyo yung lawless violence tsaka yung rebellion. Okay? Ito pa. In case of invasion or rebellion, when the public safety requires it, he may, for a period not exceeding, hindi daw po lalagpas, ay maaari daw po niyang isuspend
ang writ of habeas corpus or place the Philippines. Actually, suspension ng habeas corpus, pinalawig pa yan. Yung haba ng araw niyan. Under ng batas natin yung uh, Anti-Terrorism Act of 2019 yata yun. Na batas na ginilikha ni Ping Lacson. Ito pa, or place the Philippines or any part thereof under martial law. Imagine, ganun lang kaikli, 60 days. Ang pangit, di ba may limit? Mamili kayo ngayon, tanungin ko kayo mga kapatid, ano ang gusto nyo? Martial law, good for 60 days, but extendable. Pero yung extension po na yan, again, ang simula po niyan is within 48 hours from proclamation ng martial law for suspension of the writ of habeas corpus, yung suspension of the privilege of the writ of habeas corpus, the President shall submit a report in person or in writing to the Congress, to Senate and Senate and House of Representatives. And the Congress voting jointly pala. Sorry, kala ko separately. The Congress voting jointly by a vote of at least a majority of all its members in a regular or special session may revoke such proclamation or suspension, which revocation shall not be set aside by the President. So, ibig sabihin, kapag hindi niya nasatisfy yung mga kongresista at mga senador, hindi niya nakuha ang majority ng mga to sa kanilang vote, pagboto nila magkakasama, hindi po magkakabisa, matitigil agad yung proclamation niya ng martial law. De pahiya presidente. Samantalang dito po, sa tinawag ni Gloria Arroyo na state of emergency, kapag kinailangan, pwede niyang tawagin ang sandatahang lakas para mapigilan, masawata yung mga kaguluhan or yung pagre-rebelde. So yung rebellion, dalawa pong pwedeng option ng Pangulo dyan. Pwede siyang magpa-martial law or pwede siyang mag-state of emergency. At ang state of emergency, siya ang nagsimula, siya lang din ang pwedeng mag-lift, hindi ang Korte Suprema. Bakit? Sapagkat ito ay exclusive na kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas sapagkat obligasyon niyang pangalagaan ang katiwasayan ng ating lipunan. Okay? Kaya, wag na kayong mangarap na sana ang Pangulo mag-martial law. Baka ipahiya lang siya ng mga senador at ng mga kongresista. Tandaan nyo, bad trip sila ngayon kay PBBM. Diba?